Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana okay lang tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray-test ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog na Sir Ivan. Okay? Baka na sa mga kaabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang matrabaho at kakabalan po galang silang matrabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalrabi TV kung saan mga kaabayan, pag-usapan natin yung mga kartaben dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? So before tayo magsama kabayan ng ating mga talakayan ngayong araw, well of course, i-greet lang muna natin po yung mga viewers natin, mga kabayan natin nag-celebrate ng birthday ngayong araw. So nandyan po sa ating listahan mga kabayan, i-greet po natin ang happy birthday si Lendon A. Kapili ng Igia, Dasol, Pangasinan. That is greetings come from Bella Agdagdag. And of course, happy birthday also to Kiara Sagales. Greetings come from Mama Banji Atienza. And also happy birthday to Manang Daina ng Toledo, Cebu. Greetings from Rosario Estoche. And of course, happy birthday to Christopher Lorenzo, ang bunsong anak ni Ma'am Ryan, and he is already 6 years old. Okay mga kaabayan, isa po sa pag-usapan ngayong araw, ito pong plano ni Senator Raffy Tulfo kasi mukha yatang umiyak naman mga kaabayan at saka nagpapasikat na naman po dito. Alam nyo, kami po mga vlogger ay talagang pinag-iinitan po ng Senator Raffy Tulfo kasi meron siyang plano mga kaabayan. Nagagawa na siya dito ng panukala na kung saan ipasok na po o gagawa na po ng organisasyon yung lahat po ng mga vlogger sa Pilipinas mga kaabayan. Di ba yung mga journalist o yung mga broadcasters ay meron silang mga organisasyon mga kaabayan na tinatawag po na Kapusanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ngayon gusto niyang gawan po ng organisasyon yung lahat po ng mga vlogger at tatawagan niya ng Kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas mga kaabayan. Bakit niya gagawan po ng organisasyon? Kasi sabi niya mga kaabayan, yung mga vlogger daw abay wala daw mga amo, banat lang ng banat at lagi daw nagpapalabas po ng mga fake news. Doon kasi ako gumanon yung tenga ko mga kaabayan nung sinabi niya na yung yung mga news outlet, yung mga stream po ng mga media, hindi daw nagpapalabas po ng mga fake news mga kaabayan. Diba? Doon pa lang po talagang simplang na simpla doon si Senator Raffy Tulfo. Kasi alam nyo kabayan, diba lately lang po or how many days na ba nung sinita po ni BP Inday Sara or ng Office of the Vice President yung ipinalabas po na na balita galing po sa Philstar at saka ng One News PH mga kabayan. At alam nyo ba yung One News PH is under ho yan or hawak ho yan ng News 5. Nagpasikat kasi itong si Senator Raffy Tulfo mga kabayan nung nagsalita na po itong itong taga News 5 kasi yung hearing lang mga kabayan is about po sa labor employment. Kinakamusta doon, kung kumusta ba yung yung estado nila sa mga empleyado nila na mga media outlet or yung mga media entities, sa kung ano ba yung nabigyan nila dito ng mga assistance at sa kung paano ba nila to inaalagaan mga kabayan. Kasi ang gusto na ditong yung point kasi doon sa kanilang pag-usapan po sa hearing mga kabayan para dapat daw maiwasan na dito yung contractual na sitwasyon ng mga empleyado dyan po sa mga giant po na mga outlets or mga media outlets. Yan po ang gusto po ng mga nandun po sa Senado, si Raffy Tulfo at saka yun po si Jinggoy Estrada mga kaabayan. Ngayon, nung nagsita na po yung PTV, yung TV5 mga kaabayan, abay nagpasikat agad kasi sabi pa doon ni Raffy Tulfo, malaking tulong daw sa kanya yung TV5 mga kaabayan. Kasi daw yung kinasuhan daw si Raffy Tulfo ng libel, tumulong daw sa kanya yung TV5 mga kaabayan. At bakit niya ginawa yan? Kasi gusto niya ipakita dito sa mga nakita sa kanya mga kabayan o sa mga viewers na hindi po nagpapalabas ng mga fake news yung News 5 mga kabayan. Yung News 5 is yung One News PH at saka yung Philstar mga kabayan. Yung tungkol po sa sa issue ng lately lang, yung tungkol kay BP Inday Sara na sabi dun sa balita na daw
na ang rason daw kung bakit kulang yung mga enrollees ng 2 million makabayan dahil daw sa rallies. Di ba sintaho yun ni Bibi Sara? Yun po ay gustong paktakpan po ni Senator Raffy Tulfo. At isa pa, sa aking nakikita ito makabayan kung bakit niya ginawa po ngayon at talagang pinag-initan niya yung mga vlogger, di ba? Mas lalo siyang na-expose kasi dahil dito sa mga vlogger makabayan. At marami po mga vlogger na ayaw talaga sa kanya mga style dyan po sa Senado. Kasi yung Senado makabayan, parang ginawa niya dito ng RTIM o Raffy Tulfo in Action, di ba? Kasi parang niyang ipinopromote niya ang kanyang programa dyan po sa Senado. Kaya yan po ang gusto niya makabayan at lalong-lalo na ito po aking nakikita. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga, siyempre kapag nagpaplano siya dito or may plano siya in the future makabayan, natatakbo siya ng higher positions. Gusto niya talaga dito na ganunin po yung mga vlogger at busalan po yung mga vlogger kasi ang mga vlogger makabayan, sa totoo lang, tinik po sa lalamunan ni Senator Raffy Tulfo. Correct me if I'm wrong. At saka meron pong ipapakita mamaya. Kasi alam nyo, aside pa po sa plano dito ni Senator Raffy Tulfo, abay yung GMA makabayan na dulas. Yung tungkol po sa mga balita na yung mga news outlet na parang kinukontak daw sila ng mga politiko makabayan, abay merong nasabi ang GMA at saka bigla niyang inibak agad makabayan, doon pa lang nadulas. At mukha ditong totoo talaga na sila po ito'y kinukontak po ng mga politiko makabayan. And of course, pag-usapan rin po natin, mamaya makabayan, ipapakita natin po yung video para maintindihan po natin lahat. Kasi maraming pasabog doon at marami pong naobserbahan si Sir Ivan. And kung pag-usapan rin po natin, ang plano po ng gobyerno natin, di ba yung PTV makabayan that is under po sa gobyerno na media outlet, ang plano kasi ng taga-PCO ay at least man lang na, or plano po ni PBBM na at least man lang na magiging number 2 po na media outlet sa Pilipinas ang PTV4 makabayan. Kaya yung yung hiningi po na budget ng taga-PCO na almost 2 billion makabayan, because that is 1.92 billion yata yon, aprobado na po. Meron na silang budget for the next year. So alam nyo ba ang plano makabayan? Marami pong magagandang plano ang taga-PCO pati pong PT4 included, kasi nakipag-usap na sila dito kay Willie Rebillame kasi gusto nila makabayan na mag-perform po or makikita na sa PTV4 si Willie Rebillame makabayan. At marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumurandalang bawa po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And mas makabayan, so before tayo mag-start, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. How are you today makabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Unity Team supporters. And girls, thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Sana kayo ng lahat mga kaabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. And again, thank you so much po. Also, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala mga kaabayan, i-insert ko rin mamaya sa ating balita yung tungkol po kay Hitad, kasi si Hitad nagpost naman po doon sa Twitter mga kaabayan na kung saan yung tungkol po sa pagbisita ni BBM doon po sa Lucky Mall sa Singapore, yung surprise visit mga kaabayan. Abay umalma, mukhang nasaktan mga kaabayan. Di ba ilang buwan siya na nanira dito sa mga Marcos, kay FL Lisa, na hindi po epektibo mga kaabayan. At nakikita natin doon, kasi kung nakita niyo po yung mga tao na ang dami talagang dinuwag po si BBM at talagang excited sila na makipag-selfie or mahag nila si PBBM mga kaabayan. Tingnan nyo si Hitad, talagang umiyak mga kaabayan. At ang sabi niya, meron lang po siya ditong paninira. Ang sabi niya kasi na yung yung pagpunta daw ni BBM doon sa Lucky Mall mga kaabayan, hindi daw yun unorganized, kundi planado doon yung mga kaabayan.
At alam nyo ba ang kanyang dahilan? Mamaya ipapakita natin po ang kanyang post mga kabayan. So before tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita at sa mga very intrigue po na mga balita mga kabayan, dito muna tayo sa good news of course. Ipapakita natin dito yung mga good news. Kasi nga, yung ibang mga outlet mga kabayan at saka yung ibang po na mga vlogger, ayaw kasi silang ipapakita po yung mga magagandang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Like for example, dito po sa DSWD yung food stamp program mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Wala nang magugutom sa bansa. Iyan ang target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pilot run ng food stamp program para sa mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Malaking tulong para kay Zarina ang Walang Gutom 2027 food stamp program ng DSWD. Ngayon daw kasi nakasama sila sa pilot run ng food stamp program, hindi na nila pinoproblema ang pagkain para sa kanyang pamilya. Ang laki-laki ng tinulong ng food stamp program kasi yung allocation for the food na binigay na nila sa amin, napunta na rin dun sa binibili naming pang school supply sa mga bata. Ang laki nung naiawas namin na dun sa budget namin. Imbis na pinambili namin ng pagkain, nakumpleto ko yung lahat ng gamit ng mga anak ko kasi tatlo yun na nag-aaral sa akin. 500 pesos ang kinikita ng asawa ni Zarina kada araw at pinagkakasya niya ito sa 5 miyembro ng kanilang pamilya. Kanina, muling nagtipon-tipon ang nasa 50 benepisyaryo ng programa mula sa Tondo, Maynila. Kabilang sila sa 3,000 na benepisyaryo sa pilot run ng programa mula sa Cagayan Valley, NCR, Bicol, Caraga at BARMM. Successful naman so far yung ating sistema, tumatakbo ng maayos as expected. This is parang testing kasi ito, yung ating Tondo beneficiaries is parang small pilot. Hindi pa ito yung talagang full implementation ng food stamp program. Pero wala naman tayong nakikitang mga major problems. The pilot implementation is going smoothly as planned. So far, so good. We're on our 3rd month. Ang mga nanay, receptive naman sila sa ating programa. Nakikita nyo naman ngayon, madami yung mga 50 beneficiaries natin. Andyan nag-a-attend ng nutrition education sessions. Ang Kadiwa din, tinutulungan tayo na mag-provide ng mga goods. Bit-bit ang Electronic Benefits Transfer o EBT card na maaaring ipambili ng mga masusustansyang pagkain. Agad pumila ang mga benepisyaryo. Para iwas scam o daya, hinihingan din ng fingerprint ang may-ari ng card. 2 tao ang pwedeng mag-register ng fingerprint. Sa food stamp credit, hati na agad ang budget para sa 3 uri ng pagkain. 1,500 pesos ay nakalaan sa bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa karne gaya ng isda, manok at baboy, at 600 pesos naman para sa gulay at prutas. Tatagal ng 6 na buwan ang buwan ng ayuda mula sa food stamp program para sa pilot implementation nito. Magkakaroon naman ng assessment ang DSWD pagkatapos nito. Importante itong ating pagkukondak ng impact assessment, kasama dyan yung baselining, yung endline. Medyo tedious na process po yan, medyo highly technical kasi napakahalaga po yan para dyan po natin malalaman yung success or failure ng ating pilot implementation, and this will be the basis for the decision kung for scale up, kung ma-approve ba ito for scale up for next year. Tinatayang nasa 1 milyon na mahihirap na pamilya ang matutulungan ng Digital Food Stamp Program. Kabilang dyan ang mga mahihirap na mababa sa 8,000 piso ang kita kada buwan, buntis at ilang benepisyaryo ng 4-piece. Okay, so pag-uusapan na natin si Idol Raffy Tulfo mga kabayan. But before that, gusto ko muna pong malaman ng iba na hindi naman po ako totally anti-Raffy Tulfo mga kabayan. Bakit? Kasi yung iba niya mga panukala, yung mga plano niya ng mga batas mga kabayan, at saka yung mga binibitawan niya ng mga opinion at suggestions, okay naman po yung iba, pero hindi lahat. Kaya lang minsan mga kabayan, honestly, sumusobra naman talaga kasi minsan itong si Raffy Tulfo mga kabayan. Lalong-lalo na kapag siya po ay mag-grandstanding
hearing dyan po sa Senado. Kasi nga kawawa yung ibang mga resource person mga kababayan, hindi po makasagot kapag nandyan po si Senator Raffy Tulfo. Nga mga kababayan, ang nag-umpisa kasi ito doon po sa hearing po sa Labor Employment at kasama doon yung mass media mga kababayan, nandun po yung GMA, ABS-CBN, News 5, saka marami pang iba. Kasi ito tungkol po sa labor employment. Ngayon, nung nagsalita na po, itong taga News 5, abay parang pinabango dito ni Idol Raffy Tulfo mga kababayan. Pinabango. Bakit? Kasi nga, di ba, lately lang or the other day, nagiging hot seat po itong News 5 kasi yung One News Piece mga kababayan at saka kasama po yung Philstar, nagpalabas sila ito ng fake news tungkol po dito kay BP Inday Sara at yun po'y kinuyog talaga. Take note, ang One News PH, under po yan ng News 5. Sabi po ni Idol mga kababayan, hindi daw nagpapalabas po ng mga fake news itong mga news outlet na to. Bagkos kasi sabi niya, yung mga reporter ng mga reporter, i-forward pa daw yan doon sa marginal mga kababayan at saka marami kasi multi-label po ng mga portions pagdadaanan po ang kanilang report mga kababayan. Pupunta doon sa mga editorial, sa media reviewer, before yan ilalabas po sa ARI mga kababayan. Pero nagkaroon ba talaga ng reviewing yung mga report ng mga kababayan? Mukha namang hindi. Bakit? Bakit lumalabas po yung mga fake news? Di ba mga kababayan? So doon po gumano ng aking tenga hanggang tinira na niya dito yung mga vlogger mga kababayan kasi wala daw nag-regulate sa amin. Tira na ng tira, nagpabalabas na ng mga fake news. Sabi niya, dapat daw dito i-regulate. Alam niyo kababayan, ang ginawa po namin doon kami mga matitino po na mga vlogger kasi honestly meron naman talaga hindi matitino na mga vlogger. Nagsi-self-regulate po si Sir Ivan. Bakit? Siyempre inaalagaan ko po ang aking mga viewers. Ayaw ko dito na maglabas po ng mga fake news kasi kapag maglalabas ako ng mga fake news kababayan, hindi na po magtatrust sa akin aking mga viewers. Kaya meron pong self-regulation si Sir Ivan. Yung tungkol naman po sa kanyang sinabi na wala daw accountability yung mga vlogger, honestly, sabi niya wala daw kaming mga amo. Meron kaming mga amo mga kababayan. Bakit? Sino bang amo ko? Siyempre yung mga viewers ko, kasi kapag walang viewers, wala rin po si Sir Ivan. Kapag walang viewers na mga loyal, wala rin po ang ating channel. At isa rin po sa aking amo mga kababayan, yung YouTube. So dalawa po aking amo. Bato ito po taliwas po sa sinabi dito ni Idol Raffy Tulfo na wala daw kaming mga amo mga kababayan. Meron po yung viewers at saka yung YouTube. Ngayon mga kababayan, gusto niya kaming busalan. Gusto niyang gumawa dito ng panukala na dapat magkaroon na dito ng organisasyon. Ang pangalan po ay Kabisanan ng mga Vlogger ng Pilipinas kasi gusto kaming ganunin mga kababayan. At para maintindihan po ng lahat, ipapakita ko sa inyo yung video mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Mr. Chair, TV5 is okay kasi nagtrabaho ko sa TV5. Talagang well provided ako sa lahat ng mga pangailangan ko, legal assistance. Nakasuha na kayo ng libel, di pa? Nung panahon ng T3. No? Ata, I think if I remember. And sinuportahan naman kami ng TV5. Binigyan kami ng legal assistance. Gusto ko lang po malaman ng lahat na sa mga TV network at sa mga newspaper, maraming dinadaanan yan bago lumabas before it's off print or broadcast. Mayroong mga screening na ginagawa yan. May mga editor sa newspaper and proofreaders, so forth and so on. So, kapag na-demanda usually yung any member of, say, Channel 5, Channel 7, Channel 2, usually it's form of harassment para matigil na yung pag-expose ng network doon sa katiwalian nung kung sino man Poncio Pilatong yon. And I've experienced that. So, kalimbawa, TV5, meron pong pinapalabas na mga balita o expose tungkol sa isang katiwalian. And then yung tinatamaan doon, magdidemanda para mapahinto. Although TV5 is saying lahat ng sinasabi doon sa report ay tama, kaya lang yung nasasaktan, magdidemanda. Kasi ang kakaibahan po kasi sa mga TV network, sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent blogger, may accountability kasi ang mga reporter, ang cameraman, anchor, pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent blogger, walang nagpupulis sa kanila Walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nag-check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Kaya, yun lang po. Kasi galing din ako sa media, so alam ko yung hinaing
yung problema na naramdaman ng mga taga-media because nagtrabaho po ako sa print, nakapagtrabaho ko sa radio and TV, lahat yan, dinaanan ko yan. So alam ko yung problema naranasan nila. So sana magtulungan tayo ngayon. Nandito na po ako sa Senado. Of course, yung karanasan ko noon bilang media man, mailalabas ko na rito at para masuportahan naman yung mga taga-media natin. Like I said earlier, napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular, yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga vloggers na walang nireporta na amo, diba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news. Jimmy, Jimmy. Thank you, Mr. Chair. Yung pong proseso kasi kunwari, meron kayo natatanggap ng mga balita, hindi naman kayo sigurado kung totoo, pinobroadcast nyo kaagad o... Yung po kasing kalakaran for GMA, multi-level po kasi ang vetting ng news bago siya lumabas sa TV o sa online platform. Meaning, nagsisimula po yan by, of course, yung reporter pitching kung ano yung hawak niya. Pero, of course, yung reporter na yon will have to report to his program manager and yung pang mga bosses. And sometimes, meron pa pong layer na merong mga editorial review. Ako po nakaupo sa ilang editorial board. Minsan, nagpe-preview po kami. So, mahaba yung proseso bago siya lumabas. Okay, Mr. Chair, let me add again. Siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila na they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran basta tira lang ng tira. Sinungaling. Nakita niyo yung facial expression po ni Jingo Estrada Makabayan nung sinabi po ni Idol Rafi Tulfo na wala daw ng mga media outlet, yung mga journalist na nagsinungaling Makabayan, hindi daw nagpapalabas ng mga fake news. Di ba yung mukha po ni Jingo Estrada parang mukhang matawa dito? Hindi daw nagpapalabas ng fake news, sinungaling. Ngayon Makabayan, sabi niya dito na wala daw nagre-regulate po sa mga sa mga vloggers kasi daw sabi niya wala daw accountability at wala silang or wala kaming amo. Ano yung kaabayan? Mas prone nga kami sa cyber libel. Kaya nga nag-iingat si Sir Ivan, kapag ako dito tumitira mga kaabayan, meron kong binibira po na isang personalidad, hindi ko pinapangalan mga kaabayan, alam ko po yung roles. Kahit ganun ako magsalita mga kaabayan, medyo tira ng tira, pero nag-iingat po si Sir Ivan. Bakit? Aside pa po sa umiiwas ako sa cyber libel mga kaabayan, siyempre iningatan ko po yung aking mga viewers. Kasi mawalan po sila sa akin ng tiwala kapag maglalabas ako ng mga fake news. And to thank also, Senator Rafi Tulfo, dapat isipin nyo po, magkaiba kasi yung mga journalist at saka yung mga vlogger. Siyempre yung mga journalist, meron kasi sa ditong Code of Ethics na pinag-aaralan. Siyempre yung mga vlogger, ang aming style dito sa pagbabalita, yung sarili namin pong opinion. Kasi lahat po ng mga vlogger is entitled po of freedom of speech mga kabayan. And one thing also, ang aming opinion dito na inilabas, yun po ay hinanaing po ng aming mga kabayan or ating mga kabayan. So anyways, jump naman tayo sa next topic mga kabayan. But before tayo pumunta doon sa sabi
ibig kong sabihin na yung GMA na nadulas dito mga kabayan, syempre isa natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating commercials. Syempre, shoutout natin ating mga channel members. Dyan po si Cosmo Defender, Posong Inami or Sis Queen, Fiz Calante, Russell Teruel, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Shimizo LV, Jaime Kokiwa, hi to Alicia Leak, Maiti Baisa, nandyan po si Marcus Hernandez from North Carolina, nandyan po si Rose Guevara, Maria Midaseplon, Lemuel Pasco, Kaluya Lab Safar from Taiwan, nandyan po si Erickson Tismoblang from Kuwait. Shoutout daw sa mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Hi to Sir John Kuan, nandyan po si Ryan, Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Redwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And of course, hi to Elizabeth Habihan, Teresita Tamalawan, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday, and hi to Jillian Quiazon. Okay mga kabayan, so dito na tayo. Yung ibig kong sabihin, nung tinanong kasi ni Senator Jingo Estrada na tungkol dito po sa mga nababalita na kung saan ito po mga news outlet, mga malaki talaga na mga news stream mga kabayan, kinukontak ba sila dito ng mga politiko para sisiraan po yung ibang oposisyon or meron ba ditong balita na dapat paktakpan mga kabayan? At ito po ang sagot ng taga GMA. So, for more details, let's watch this. Meron na bang instance na kunwari merong mga well-known personalities o diretso na kita mga politiko na nakikiusap sa inyo na wag ilabas to, wag ilabas itong storyang to kasi nakakasira sa politikong to? Meron bang mga politiko na nakikiusap sa inyo? Kumbaga, damage control. To be frank with the chair, may mga naririnig po kami pero hindi po direktang sa amin. Kaya ang nangyayari po parang news blackout, parang ganun. Usually naman po sometimes makatanggap ka ng sulat mula sa abogado nila na kung maaring i-hold muna pero ano po kasi meron din ganang meron po pero it never went to the level that we had to deliberately pause because we know that as a public franchisee obligasyon po namin na magbigay. Pag kunwari meron nga isang politiko na nakiusap diretso sa inyo, anong sasagutin niyo? Halimbawa ako huwag nila ako dahil never naman ako nakiusap dyan sa mga ganyan. Halimbawa ako, bilang isang senator, attorney, pwedeng huwag muna ilabas yan. Ano gagawin ninyo? Lalabas nyo pa rin o sa GMA po, wala naman po kaming kinitil na balita. Yun lang po ang sagot namin. Salamat, Mike Enriquez. Alam mo, Mr. Chair, sa nangyari yan, halimbawa, mayroong politiko makiusap, this is from my experience, na kung pwede wag na ilabas, ilalabas pa rin niya ng network o ng radio station pero both sides pakikinggan. Sige, yung ilalabas namin yung istorya namin about you pero we will get your side para patas. Usually ganun Wala pa akong alam na taga-media na just because sinabi ni politiko wag ilabas, hindi na ilalabas kasi masisira sila, mawawala yung credibility nila. So as far as I'm concerned, walang ganon na sa pakiusap ng politiko tumitiklop po yung isang TV network or radio station. TBS? Mr. Chair, unfortunately, I'm not involved in news production. So in regards to your particular question, I'm not in a position to answer. But as far as I know, ABS has a ethics manual for news. One of the principles is a balanced news reporting. All right. Mr. Chair, for TV5, I also do not have knowledge of those kinds of instances, but we also have a news code of ethics, so we stand by impartiality and integrity in terms of reporting. Alright. Mga sinungaling. At least dito, inamin po ng taga-GMA mga kabayan na meron talaga mga ganyan na
kinukontak sila ng mga politikong kababayan para merong ipagawa sa kanila. And that is confirmed. Mismo po yung GMA nagsabi niyan. At saka totoo naman talaga kahit hindi nila sabihin mga kababayan. Bakit? Nakikita naman po sa kanilang mga angkor. Like for example, yung GMA, si Mil Tiangco, di ba? Bakit sila nagkaganyan mga kababayan? Kasi nga doon sila dumapig po sa ibang kaban o sa ibang grupo, sa mga pinklang mga kababayan kasi doon sila bayad mga kababayan. Tungkol dito sa News 5, itong News 5 pinagtakpan pa. Tingnan nyo si Idlangaw mga kababayan, di ba? Si Idlangaw napakabayaso niyan at ayaw niya talaga sa mga Marcos na dapat po hindi ganyan po yung mga news anchor. Dapat kasi sila ay nasa gitna mga kababayan. Pero nakita natin dito kay Idlangaw, napakabayas at mukhang bayaran mga kababayan, di ba? Kitang-kita naman yan tungkol din dun sa sulo. Siniraan niya yung mga Marcos. Wala daw solo mga kababayan. Tsaka halatang-halata talaga ayaw na sa mga Marcos Bakit kaya? Kasi mga pinklaw, mga surot yan mga salot ng lipunan yan yung mga dilawan, nako, mga walang kwenta yung mga kababayan. So anyways, dito muna tayo po kay Maharlika. Kasi alam nyo, yung tungkol po sa pagpunta ni PBM doon po sa Singapore, sa Lucky Plaza mga kababayan, abay hindi daw yung totoo. Kasi sabi dito sa kanyang post, ipapakita ko ng mga kababayan, dan po, di ba sinasabi ko, naalala nyo yung fake president? Ngayon mga kababayan, kasi nalaman na namin dito o nalaman na po ninyo na yung fake president ay siya po si Maharlika mga kababayan. Abay iniba na yung pangalan ng kanyang Twitter account. Sabi dito, first gentleman Sino bang niloloko niya? Mukhang ginawa niya tayong bobo mga kababayan. Napakahalata naman talaga At makikita lang po niyan sa handles. Ngayon, sabi dito mga kababayan, sabi niya, uwi na kayo sa Pilipinas, golden era na. No, nakita niya po yung talagang dinungog po si PBM po ng mga Pilipino sa Singapore mga kababayan. Abay sabi niya, surprise visit not true. Hindi totoong organized ang event. Meron silang tagahakot. Tagahakot na naman. Diba yung tagahakot mga kababayan? That is napaka-famous phrase yan. Ginagamit po yan na word ng mga pinklawan. So, siguro si Maharlika pinklawan na talaga Sabi niya dito, meron silang tagahakot, mga leader ng iba't ibang loyalist groups sa Singapore. Kailangang umarte na pinagkaguluhan si Junior. Merong alalay si Junior na kumukontak sa mga group leader. Diba France Imperial? Naalala ba natin si France Imperial mga kababayan na lagi niyang binabanggit po ni Hitad sa kanyang mga vlogs halos araw-araw? France Imperial. Yan po si France Imperial mga kababayan, yung nilagyan ko po ng circle dyan na yellow, yung matabain na puputi. Yan po si Francis Imperial. Si Francis Imperial, siya po yung yung vlogger noon. Ngayon, vlogger seat na siya sa RTBM. Kinuha siya ni PBM. Ngayon, kung sasakyan ko po, okay, let's say, sasakyan natin itong sinabi po ni Hitan Makabayan. Sabi niya, meron ng tagahakot si Francis Imperial at saka talagang inorganize to yan. Yung pagpunta po ng mga kababayan natin dyan sa Lucky Plaza Makabayan. Let's say, di ba araw-araw, lagi niyang sinisiraan po yung mga Marcos. At sabi niya araw-araw mga kababayan, maraming dismayado po kay BBM at kay FL Lisa Aranita Marcos. Marami daw ditong bumaliktad mga kababayan, yung mga loyalista daw. Ngayon, isipin natin mga kababayan kung sino ba dito yung kukontakin po ni Francis Imperial dyan po sa Singapore para mag-organize po ng grupo at pupunta dyan sa Lucky Plaza mga kababayan. Di ba mga loyalista? Sabi niya, bumalik tayo yung mga loyalista So that is fake news. So ang ibig sabihin mga kababayan, iilan na naman po yung mga nauto po ni Maharlika, nilagyan niya ng tae yung mga pag-uuta kasi nga nauto niya mga kababayan, hindi naman po ganun kadami. Tingnan nyo, nung nakita natin yung video mga kababayan, talagang dinumog po, which means nandyan pa rin po yung unit team, nandyan pa rin po yung mga loyalista at solid na solid mga kababayan, yung suporta nila dito kay PBM at saka FL Lisa Aranita Marcos. The video and the live video will not lie mga kakababayan, di ba? Itong si Tad, fake news talaga At nakita natin, napaka-insecure talaga. Kasi nahangad kasi yan ng posisyon Di ba? Alam naman natin yan. Sinabi nga yan ni yung si James, yung kaibigan niya, na naghangad talaga. At itong si Tad, nag-apply dyan sa gobyerno natin mga kababayan. Kaya na siya nagaganyan. So, tingnan nyo, fake news po. Hindi po ganun kadami ang bumaliktad po ng mga loyalista. Or baka, wala talagang loyalista na bumaliktad mga kababayan. Yung mga nagsasabing bumaliktad, yun po yung mga dilawan at saka pinklawan na sinakyan lang itong si Hitad mga kababayan. Nakakatawa talaga.
Okay. So anyways, bakit mag-jump po sa next topic mga kabayan? Ito na. Napaka-good news talaga from the PCO. But before that, isa naman natin po si Army Lagaso, Maria Cristina Fernandez, Harto Shane Sibal, Faye Bronyula, Rita Mejia, Emily Ponsarante Maho, Barkadahan, Forever FM, Estrella Centino, OPM Labsong Sanchez, Marlene De Los Santos, hi to Juju 1626, and of course hi to Ma'am Teresita, Factura Balyedor, Pusong Inami or Sisquin, nandiyan rin po si Ma'am Juby Montero, and hi to Manolito Ventura and Len Gonzales, and of course hi also kay Ma'am Elina Camara Lopez and Eva Narita. Okay mga kabayan, tungkol po ito sa sa budget hearing po doon sa PCO, yung 1.9 billion pesos which is aprobado na mga kabayan. Yes, na-approve na. Ngayon, ang plano po dito ng ng taga PCO, abay maganda talaga mga kabayan, kasi ang gusto po ni PBBM, at ito po yung kanyang direct talaga na mandato doon po sa taga PCO, gusto niya yung PTV4 mga kabayan, at least man lang magiging rank number 2 po sa mga media outlet sa buong Pilipinas mga kabayan. Which means sila po dito yung magiging competition po ng ABS-CBN, ng GMA, News 5. Ang gusto niya na magiging top 2 mga kabayan. So ano ba ang plano nila? Doon po sa inaproba po na budget mga kabayan, gusto nila nang gagawa po ng studio mga kabayan na malaki, katulad po sa Warner Brothers or katulad po dito sa Universal Studios. Di ba malaki po yun ng mga mga kabayan ng mga studios? Yan po ang gustong gawin po dyan sa Pilipinas. At alam nyo ba na kinontak na po dito at nakipagkontrata na po yung PTV4 doon po kay Willie Rebillame mga kabayan. At meron pa nagulat, sinagot po si JB Ejercito or Senator JB Ejercito tungkol kasi doon sa mga usap-usapin na yung PCO mga kabayan, meron na dito mga trolls, troll army o troll farm mga kabayan. At dito sinagot na po ni Secretary Garafel. So, for more details, let's watch this. Ngayong taon, marami po kaming magandang balita para sa inyo. Marami po kaming na-achieve from the last time we talked about yung condition po ng ating mga workers sa Channel 4. Ngayon, naayos na po natin yung mga papeles nila for their regularization. Nasa last mile na lang po tayo ngayon. It's in the hands of the CSC. Yung approval ng bagong reorganization nila. To explain in detail po yung mga nagawa din po natin at saka yung mga plano natin for Channel 4, I will give the floor to GM Ana Puod. And so far po, our goal for next year is to become number 2. Conservatively, yun po ang aming gustong ma-achieve. And hopefully, within the next few years po, mag-number 1 ang PTV sa lahat po ng TV station sa buong Pilipinas. But of course, we can achieve that with the help po of PCO and syempre po yung financial support po ng Congress, both House of Representatives po at saka ng Senado po. Because aside po dun sa we need a lot of money to buy digital transmitters para makakomply po kami sa requirement ng NTC na mag-migrate kami from analog to digital, we also need to improve po our content. Because content is king, sir. You know that, of course. So, in order to create good content, we need capital. We need creatives. We need equipment. We need ideas po. And kailangan po natin tapatan ng konting gastos para ma-achieve po yun. So, and we're thinking of building 60 digital transmitters nationwide po para yung buong Pilipinas makover po ng PTV. In terms of reach. And we're also looking at building our own broadcast complex po dito sa Metro Manila because that's part of our charter. So right now po we don't have our own building kasi we are located po sa Visayas Avenue, but that's the property po of Department of Agriculture pa. So we need to build our own broadcast complex na pwede pong tumapat sa, kung kaya po sir, if we can fund it, Warner Brothers or Universal Studios na hindi lang po mag-house ng studio for news content, for documentaries, for yung mga content po na tungkol sa mga problems po ng lipunan, but also we can create cultural, educational, inspirational content po, sports, and
esports also, and iba pa pong mga bagay na gusto pong mapanood ng ating mga kababayan. So yun po yung mga plano namin. Yun po yung marching order din po ng PCO at ni Presidente na maging number 1 nga po ang PTV nationwide. So ako naman po, ini-scale down ko lang po yung gusto kong gawin, but we're looking at number 2 po next year. Just for the record, how many contractual employees are under PCO right now? Mr. Chair, we only have 1 contractual employee. Only 1? Okay. For the record, so only 1 contractual employee. And also, what's the latest update on the investigation regarding the 1,479? There were senators that questioned the previous Congress as well, yung 1,479 contractual employees who they see as trolls. Are they still existent? Wala po. For the record, Mr. Chair, wala po kaming troll. No troll farm, no troll army. Yeah, but this is just for the record, no? Kasi this was asked during the investigation of the last Congress, no? I was not here as well, just for the record. Mr. Chair, meron lang po kaming 363 employees sa PCO. So can you give an honest assessment on the proliferation of fake news in the country and how much harm or damage has been done by this malicious act? And what do you plan to address this problem? Talagang problema talaga yung fake news eh. And that's why we want the PCO and its attached agency to be well-equipped, no, to counter these measures. Sir, talagang ang fake news is one of the priorities of our agency. Ito po yung, since I assume last year, ito po yung talagang ginawa namin ng paraan para at least malagyan siya ng isang specific program para ma-address ito. Kasi sobrang dami na kami rin, if you will notice, kami rin naging biktima rin po kami at patuloy na naging biktima ng fake news. So to tell us more about it, sir, Yusek Emerald Ridao, who's our Undersecretary for Digital Media, will tell you more about it. Hey, Yusek Emerald, Ridao, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. To answer the question, we have launched a survey to really gauge the extent to which fake news is a problem in the country. And sadly, according to the survey, 9 out of 10 Filipinos feel affected by misinformation and disinformation. So it cannot be denied that it is a big problem in our society today. What we have done is that we have addressed this problem starting from the more vulnerable sectors, moving on to the rest of society po. And so based also on the same survey, the youth actually po ang pinaka-vulnerable for now kasi sila po yung mas madalas na online and mas madalas gumagamit ng digital devices. So the campaign that you mentioned earlier, which we launched, targets primarily the youth through our schools. This is in collaboration with the DepEd, CHED, as well as DSWD and DILG, para din po ma-reach natin yung mga out-of-school youth. In the following years we will also be targeting other sectors such as our senior citizens kasi alam din po natin na medyo susceptible din po sila sa fake information, sa fake news, and also the rest of society na din po. We are presently in negotiation with Willie Revillame. We, together with Ms. Ana, we pursued the agreement with Willie Revillame because we would like to bring the government station to the people, eliminate the idea of PTV4 and Channel 13 as government station. So if we bring in Willie Revillame, it will be more of a program that will cater to entertainment to the lowest of the lowest among the people. And we are now on the process of just going through the contract, and hopefully we shall be able to finish this in 2 weeks or 3 weeks. This committee will now approve the budget of PCO. Congratulations to the PCO family and the attached agencies. Thank you.
O, di ba? Maganda yung mga plano sa ng gobyerno natin mga kababayan for this year and also on the next year mga kababayan. So, expect ko natin yan. Marami pong magandang mangyayari sa Pilipinas next year mga kababayan. So, of course, isa po natin si Carol Trilliana. Nandiyan rin po si Tony Villa from Cavite City and hi to Oliver Arcon. Mga kababayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So mga kababayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, I thank you that no matter what I may face today, with your help, I will be able to endure, overcome, and prevail. I thank you for the strength and energy that will sustain me, your wisdom that will guide me, and your peace that will fill me. May I honor you today in all I think, say, and do. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang